Hello mga ka-dears in Canada, happy Friday sa inyo. At ito nga, it's Friday again, last day of the week para sa amin dito sa Calgary, Alberta, Canada ngayon. At ito, kakadrop lang natin kay Mrs. sa kanyang workplace. At ito naman, on the way na rin tayo, papasok sa ating trabaho. At ito nga naisipan kong i-video tong Bukang Liwayway. Sobrang ganda kasi niya. At isa lang ang ibig sabihin nito, malapit na rin matapos ang taglamig dito sa amin. At ilang buwan na lang, sasapit na yung spring, tapos summer. May enjoy na naman natin ang summer activities dito sa Canada o dito sa Alberta, especially sa Calgary. At ito nga, medyo warm ang weather namin ngayon dito at i-enjoy natin ang Friday natin. Maaga pa naman ang uwi namin ngayon, hanggang 4 PM lang kami. Kaya see you later guys! So ito nga, andito tayo sa Costco mga guys, pero this time para hindi tumikim na sample, andito tayo para bumili ng ating lunch kasi kaninang umaga sa sobrang pagmamadali natin para wag malate sa trabaho, iniwanan naman natin yung baon natin. Kaya ito, sinamahan tayo ni Tito Robert at bibili tayo ng ating all time favorite na hotdog meal. So bali kasi $1.5 lang siya, pero sulit na kasi may kasama na rin drinks, hindi ka na rin lugi. Total naman maagang uwi namin, hanggang 4 PM lang kami, so pwede na tong pagtiyagaan. Tipid-tipid muna tayo ngayon kasi wala pang sahod, next week pa. So ayun nga yung menu board nila, makita nyo yung hotdog ay $1.5, tapos may mga iba pa silang meal, may mga putin, ganon, french fries. So ayun nga in order namin, meal na siya sa $1.5, busog na tayo niyan. Tapos na nga kami mag-lunch nito ni Tito Robert at naglalakad na lang kami sa parking lot papunta doon sa ating kotse. At kasi doon ako nagpark sa may dulo. Alam niyo na, umiiwas tayo sa sakit ng ulo at disgrasya. At yun, sa nakikita nyo nga sa background natin, sa paligid natin, sobrang ganda ng weather namin dito sa Okotoks. Sunny siya, tapos yung temperature natin ay hindi nakagaya ng mga previous weeks na 2 digits negative na halos tawagin mo na lahat ng saints o halos isumpa mo na ang lamig talaga. At buti nga ngayon ay nagpakita na si Haring Araw at Friday pa naman, maaga uwi natin, may oras tayong alam nyo na, bumawi para mamasyal. Mamaya kasi susunduin natin si Mrs. sa kanyang trabaho at subukan nating makagala pa. One eternity later. Guys, tapos na ang Friday natin at nagdadrive na tayo papunta sa opisina ni Mrs. Bali, dadaanan ko siya at sabay na kaming uuwi ng bahay. At habang nagmamaneho nga tayo, gusto ko sanang i-share sa inyo yung aking naranasan kahapon nung pumunta ako ng downtown Calgary. Rush hour nga nung nagpunta tayo ng downtown, around 6:30 PM na rin siguro yon. At ang ginawa ko na nga para makaiwas sa traffic ay nag-C-train tayo. Doon, habang nasa C-train station nga tayo nag-aabang ng train ay may marami kong napansin na homeless. May mga Canadian, tapos syempre ang nakakalungkot na hindi ko maisip, meron din tayo mga kababayang Pilipino, parang dalawa yata sila. At bigla akong napaisip kung bakit sila umabot sa ganong sitwasyon. Gusto ko silang lapitan, gusto ko silang videohan, pero syempre para respeto na rin sa privacy nila, hindi ko na lang ginawa. May halong lungkot at panghihinayang habang tinitignan ko sila sa ganong sitwasyon. Gustuin ko man silang lapitan, tanungin ko paano ko makakatulong, hindi ko magawa. Parang naging estatwa ko sa harapan nila. Yun nga lang, may mga tanong din sa isip ko na naghahanap ng sagot. Parang paano sila umabot sa pagiging homeless, ano yung mga nangyari sa kanila. Yun bang mga tanong na tanging sila lang yung nakakaalam ng sagot. Kaya nga sa video na to, susubukan kong bigyan kayo ng tips na kung paano makakaiwas maging homeless dito sa Canada. Siguro naman sa 5 taon namin dito at sa mga naranasan naming experience, may mga maishishare na ako sa inyo na dapat nating gawin at hindi tayo umabot sa ganong sitwasyon. Tip number 1, mahalin natin ang ating trabaho. Huwag tayong magsilan as long as tama naman ang ginagawa natin at wala tayong naapakan tao, wala dapat tayong ikahiya.
Alam nyo, dito sa Canada, marami na ako na-meet, marami ako nakilala na sobrang nila minahal ang trabaho nila. Ngayon, successful na rin sila. Kung nasa atin na lang o tayo na lang yung gumagawa ng ikakabuti natin dito, especially sa trabaho. Kung magpapabaya talaga tayo at mamimili tayo, mauuwi talaga tayo sa pagiging homeless. Tip number 2, eto mga guys, real talk lang. Dito sa Canada, sobrang dami ng casino. Yung liquor store o yung bilihan ng alak, kaliwat kanan yan. Every corner meron. Ganun din sa bilihan ng marijuana. Ngayon mga guys, kung mahina ang ating self-control, madali tayong mabuyo. Sigurado, magugulat tayo or magigising tayo isang umaga. Yung sahod mo, yung savings mo, yung pera mo, mawawala yan na parang bula. Tip number 3, spend or use our credit card wisely. Oo mga guys, totoo yung mga sinasabi ng iba. Dito sa Canada, madali magkaroon ng credit card. At syempre, kapag meron na tayo nun, dapat matuto tayong gamitin yun sa tamang paraan. Use every dollars of it wisely. Dapat alam natin kung ano yung wants and needs natin. Oo, dito sa Canada, madali ang umutang. Pero dapat make sure natin sa sarili na natin na yung inuutang natin ay may paggagamitan na tama. Kasi magugulat din tayo isang araw, lubog na rin pala tayo sa utang at wala na tayong maibayad. Hindi kasi uso dito sa Canada yung cash. Lahat ng transaction dito gumagana through credit card kasi may binubuo kami dito na credit history. Kaya ganun na lang mag-offer yung mga bangko dito ng credit card. Madali rin magpa-approve kapag maganda yung credit score mo. Kaya kapag meron na tayo nun, pagkakaingatan nating mabuti. Kasi yung credit card, pag hindi natin naagapan yan, isa yan sa magpapalubog sa sitwasyon natin dito sa Canada. Tip number 4, pinaka-importante para sa akin, dapat mentally prepared na tayo. Doon pa lang sa bansang panggagalingan natin, dapat iset na natin yung isipan natin na pagdating natin dito sa Canada, handa nating tanggapin kung anong dadatnan natin dito. Kasi dito nagsisimula na magkaroon tayo ng depression, anxiety, stress, lahat ng negative vibes mararanasan natin dito kapag hindi tayo prepared. Kasi syempre, dapat hindi na tayo naglo-look back doon sa kung ano man yung buhay na naranasan natin dun sa bansang pinanggalingan natin. Dito sa Canada, gaya nga na sinasabi ng mga nakakarami, back to zero sa naranasan namin. Totoo naman talaga, nag-aral ako as international student. Nag-back to zero talaga ako. Kung ano man yung narating namin ngayon, narating ni Mrs. Dahil yun, sinunod namin yung proseso. Kaya, yun, dapat mentally prepared lang tayo. 2,000 years later. Maki-bonfire tayo. Yan, para naman sa lahat to eh. Yan. So, yan. Yung bonfire para sa lahat yan. So, ito yung Carbon Park. So kahit ganito kalamig, marami pa rin naglalakad-lakad. Ayan, may kasama pang aso. Usually kasi dito yung mga Canadian, mga puti, may hilig sa sa mga pet, especially sa mga aso. Yung kanilang companion. Kasi nga syempre, 'di ba? Pagka tumatanda ka na, usually, ikaw na lang mag-isa dito. Swerte mo na lang kung magkasama pa kayo ng asawa mo. Dalawa na lang kayo tatanda. Kasi, alam niyo naman dito sa Canada, pag nag-18 ka na, kailangan mo na maging independent. Kumbaga, kailangan mo nang tumayo sa sarili mong paa. Kaya usually, yung mga magulang, naiiwan na lang sila mag-isa sa kanilang bahay. At ang nagiging companion nila ay ang mga pet. Ayun, gaya nun, aso. Yan, kadalasan. Yan yung kanilang nagiging libangan, kasama sa araw-araw. Yan. So, huwag kayong magugulat kung bakit sa mga pelikula, minsan sa
sa mga job posting, may nakikita kayo nag-hire sila ng mga dog walker kasi nga yun, dahil mahal nila yung mga pet nila. So yun nga, ito ang itsura ng Carbon Park kapag winter at sobrang lamig. At ngayon, pare-pares tayo, ngayon lang natin ito nakita ng winter. Ayan. So maya maya pupunta na tayo sa opisina ni Mrs. Manood lang tayo saglit na ice skating. Ayan. So kagaya din to ng Lake Louise mga guys, nagpo-pros yung lake kasi sobrang negative, especially nung mga last few weeks na talagang nakaranas kami ng matinding taglamig, umabot ng negative 42 all over Alberta, or I could say Edmonton, Calgary. Yan yung tinamaan ng sobrang lamig. Yan. Ayun, nag-e-enjoy sila. Sila lang nag-e-enjoy kasi sila lang yung marunong. Hindi na tayo po pwede dyan kasi marurupok na yung mga buto natin. Tsaka syempre sa Pilipinas wala namang ganyan. Sa SM lang merong ice skating rink. Dito pag winter lahat ng park ganyan. Kasi usually lahat ng park may lake. Kaya open na open sa public. Basta marunong ka mag ice skating. Hello doggy. Hello doggy. So ayun nga guys, andito na ako sa parking lot at susundo na tayo kay Mrs. At sobrang lamig na, palamig na ng palamig. 5:30 na rin kasi ng hapon dito. At pa-out na niyan si Mrs. So yun, see you sa summer Carbon Park. At dito tayo magbabike. Pakita ko naman sa inyo kung anong itsura nito sa summer.